Nakikita mo kay hindi ka namin iiwan. Kaya wag kang mag-isip na ni minsan ikaw ay iiwanan ng iyong mga kababayan. Habang naririto ka, naririto rin kami. Amen. Pinangalanan na nga po namin ito as Duterte Park. Meron na din siyang Duterte Meron na rin Forest. Duterte Forest. Maya-maya, it will be the kingdom of the Duterte. Anyway, sa mapagpalang Biyernes Santo po sa inyong lahat. Alam naman po natin kung ano nangyari nung Biyernes Santo. Ito po talaga yung pinahirapan nilang ating Kristo. Siya po talaga ay tinorture in modern lingo. At pinabuhat ang kanyang krus, pinagpapalo ang likod, ipinako, linagyan ng tinik ang ulo, at talaga naman pong pinahirap yung kanyang buhay. Alam niyo po, sa kasaysayan ng Pilipinas, sinasabi po nila na tayo daw ay unang naging republika sa Asia dahil sa impluwensya ng mga ideolohiya at paniniwala sa Europa. Pero hindi po totoo yan. Kasi ngayon po, bagaman tayo narito sa Europa ngayon, ang mga kababayan natin patuloy pa rin po na itinutuloy yung nakaugalian ng pasyon. At ang pasyon po ay tungkol sa buhay ng ating Panginoon. Lalong-lalo na yung mga pangyayari ng Biyernes Santos, kung saan talaga namang pinahirapan siya. At ang sabi ng ilang mga historians, yung revolusyon na nangyari laban sa Espanyol, hindi po yan dahil sa mga ideya ng mga ilustrado. Hindi po yan dahil sa mga ideya ng demokrasya at ang liberal democracy na galing sa Europa, kundi ito po ay galing sa pasyon. Dahil sa isipan ng mga Pilipino, yung pahirap na ginawa nila kay Kristo ay katumbas ng pahirap ng ginawa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Well, binabalik ko po itong pasyon at revolusyon sa araw nito, dahil meron pong mga bagong pahirap na naman sa ating bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon po, ang ating self-rated poverty ay napakataas. Ang all-time po ay naranasan natin ng Disyembre 2024 sa administrasyon ng Marcos Jr. At ngayong Marso po, 52% ang nagugutom sa ating mga kababayan. Isa sa dalawa Pilipino ay gutom. Hindi ba ho ito katumbas ng pahirap na ginawa nila kay Kristo nung Biyernes Santos? Hindi lang po yan. Laganap na naman ang krimen. Hindi lang po mahihirap, hindi lang po mayayaman, lahat po nagiging biktima ng krimen. Balik na naman po ang mga panahon na nakakatakot lumabas ng bahay, lalong-lalo na sa mga mayaman. Correct. Ang balita ko po, nauubos ang mga sundalo natin, nagre-retire ng maaga, dahil ang mga mayayaman kinukuha sila as security. Dahil balik na naman po ang takot sa lipunan dahil sa kriminalidad. Hindi ba ho ito katumbas ng pahirap na ginawa nila kay Kristo nung mahal na araw ng taong yon? Nandyan pa rin po ang problema sa napakataas sa presyo ng bilihin. Nandyan din po ang problema ng kakulungan ng trabaho at ang mababang sweldo. Sino ba naman ang magtataka na kulang ang trabaho at maliit ang sweldo sa Pilipinas, gayong yung pinakamalaking bansa na nagbibigay ng kapital at pinanggagalingan ng mga turista, pilit na inaaway ng Marcos Jr. dahil kinukuha niyang suporta ng mga Amerikano para lang manatili siya sa pwesto. Hindi ba ho ito katumbas ng pahirap nila kay Kristo ng Biyernes Santos? At sana po, tama ang sinabi ni Dr. Ileto, yung historian na sumulat ang Pasyon at Revolusyon, na kung paano ang pasyon ay naging dahilan para nagkaroon ng kauna-unang republika sa Asia, sana ang mga pahirap ngayon ng Marcos Jr. magbunga rin sa bagong revolusyon. Revolusyon kung saan mawawala na sana po ang pagkagutom. Revolusyon kung saan yung kapayapaan at mababang kriminalidad na ibinigay sa atin ni Tatay Digong ay mababalik muli. Revolusyon kung saan ang mga drug pushers at drug traffickers ay natatakot at pilit na nagtatago. At kung saan ang presyo ng mga pinagbabawal ng gamot ay lalong tumaas dahil doon sa ginagawa ng gobyerno na talagang sinusupil ang pangangalakal ng pinagbabawal na droga. Malungkot po ngayon dahil ang pagkakakulong kay Tatay Digong, yan po ipahirap
sa sambayan ng Pilipino. Correct. Katumbas din ng pahirap na ginawa nila kay Kristo nung mahal na araw, nung Biyernes Santo. Pero bukas po, Sabado de Gloria. Sa Ingles, ang tawag natin sa Biyernes Santos, Good Friday. Hindi po siya naging good dahil pinahirapan nila ang ating Kristo. Hindi po siya naging good dahil pinatay nila si Kristo ngayong araw nito. It is Good Friday dahil alam po natin, in 2 days time, it will be Easter. At yan naman po ang pangako sa atin habang tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, darating at darating din ang Pasko ng pagkabuhay. Correct. Darating at darating din ang Pasko ng pagkabuhay ng sambayan ng Pilipino na matatigil na ang administrasyon na napapalaganap ng gutom, matitigil na ang administrasyon na nanunupil ng karapatang pantao, matitigil na ang administrasyon na lantaran ang korupsyon. Darating din ang Pasko ng pagkabuhay. Yes. So ngayon po, habang tayo nagmumuni-muni sa kahalagahan ng Biyernes Santos, alalahanin po talaga natin yung pagluksa ng lahat ng nananampalataya sa pagkapako sa krus ng ating Panginoon. Pero gaya ng aking sinabi, isang tulog na lang, darating naman ang Pasko ng pagkabuhay. Tatay, konting tulog na lang, darating din ang ating Pasko ng pagkabuhay. Amen. Maraming salamat po. Thank you po. Pagpalayan at magpapalain pong Biyernes Santo sa inyo. Thank you po, Attorney.